Mga kapatid, ang paksa natin sa ngayon ay ang mga haligi ng Islam. Sa wikang Arabic, Arkanul Islam, mga haligi ng Islam. Isang pangyayari sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Si Umar na anak ni Al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, isang araw na kami ay nakaupo kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at may biglang lumitaw sa amin na isang lalaki na napakaputi ang kanyang damit at napakaitim ang kanyang buhok. Walang palatandaan na siya ay nanggaling sa malayong paglalakbay at walang nakakakilala sa amin kung sino ang lalaking ito hanggang sa siya ay umupo sa tabi o di kaya sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itinumbok niya ang kanyang dalawang tuhod sa dalawang tuhod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinatong niya ang kanyang dalawang palad o dalawang kamay sa dalawang hita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. O Muhammad, banggitin mo sa akin ang tungkol sa Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay ang pagsasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsasagawa ng pagdarasal at pagbibigay ng zaka, obligadong kawang-gawa at pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at paghahajj o di kaya'y pagpunta sa banal na bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Makkah upang isagawa ang hajj kung sakaling ikaw ay may kakayahan sa paglalakbay. Sinabi ng lalaki, tama ka, ibig sabihin totoo ang sinasabi mo. Nagulat kami, sabi ni Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sapagkat ang lalaking ito ay nagtatanong. Pagkatapos sagutin ang kanyang katanungan ay sasabihin niya na tama ka. Sino kaya ang lalaking ito? Mga kapatid, abangan natin sa susunod na paksa natin tungkol sa mga haligi ng iman, mga haligi ng pananampalataya, sapagkat kabilang din ito sa itinanong ng lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at marami pang iba na mga katanungan ang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, batay sa naipaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Islam ay binubuo sa 5 haligi. Unang haligi ng Islam ay ang tinatawag na shahadatain, pagsasaksi o dalawang pagsasaksi, pagsasaksi sa kaisahan ng Allah at pagsasaksi sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ang pagsasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah at ang pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Siya ang kahuli-hulihang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawang haligi ng Islam ay sala, pagsasagawa ng dasal o di kaya'y pagdarasal. Tungkulin ng bawat Muslim ang pagsasagawa ng dasal ng 5 bisis sa loob ng isang araw. Ang pagdarasal ay nakakapagbigay ng matatag na pananampalataya at nagiging dahilan upang makaiwas ang tao sa tukso o di kaya'y upang makaiwas ang tao sa mga masasamang gawain dito sa mundo.
Ikatlong haligi naman ng Islam ay ang pagbibigay ng zakah. Zakah ang pagbibigay ng obligadong kawang-kawa. Tungkulin din ng bawat Muslim na magbigay ng zakah para sa mga mahihirap o di kaya sa mga nangangailangan o di kaya sa mga taong baon sa utang o di kaya sa mga taong mga nasa paglalakbay na kung saan ay wala ng kakayahan upang makabalik siya sa kanyang pinanggalingan kahit na siya ay mayaman pa. Kung sakaling kinapos siya ng panggastos, tungkulin ng bawat Muslim na tulungan ang mga katulad ng mga taong yun sapagkat ang pagbibigay ng zakah ay nakakapagdalisay sa sarili ng tao at nakakapagdalisay din sa tinatawag na salapi o kayamanan at nagiging dahilan upang makamit ng tao ang pagiging mabuti sa kapwa. Ang ika-4 naman na haligi ng Islam ay ang tinatawag na saum o di kaya ay pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid, tungkulin din ng bawat Muslim na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Lalaki man o babae ay nararapat na mag-ayuno kung sakaling walang sapat na kadahilanan upang siya ay hindi makapag-ayuno. Kapag mayroon ng sapat na kadahilanan upang siya ay hindi makapag-ayuno, katulad ng mga babaeng dinadatnan ng regla o di kaya ang mga babaeng bagong panganak ay hindi na nararapat na siya ay mag-ayuno. Mga kapatid, ang pag-aayuno ay pagiging matapat sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay simbolo rin ng pagmamahal sa kapwa. Ang ika-5 haligi naman ng Islam ay ang tinatawag na Hajj. Tungkulin din ng bawat Muslim na magsagawa ng Hajj, maglakbay doon sa banal na bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Makkah upang isagawa ang tinatawag na Hajj kung sakaling ang tao ay may kakayahan sa kanyang paglalakbay, katulad ng mayroon siyang salapi o di kaya may kakayahan sa kanyang sarili na kung saan ay kaya niyang maglakbay upang magpunta at may sagawa ang tinatawag na Hajj doon sa Makkah. Ang pagka-Hajj ay simbolo rin ng tinatawag na pagkakaisa at ito ay simbolo rin ng tinatawag na pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga tao sapagkat ang sinumang nakapunta sa Hajj ay makikita niya na ang mga tao ay pare-pareho silang nakasuot ng puti at pare-pareho ang kanilang mga ginagawa, mayaman man o hindi, hari man o hindi, ay pare-pareho. Kaya mapapatunayan natin na ang Islam ay ang pagkakapatiran at pagiging pantay-pantay sa bawat isa. Walang pagkakaibahan, mayaman man o mahirap ay nararapat na pantay-pantay ang tingin ng bawat isa sa kanyang kapwa. Mga kapatid, hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.